Tumayo po tayo mga kapatid sa ating panalangin. Dakilang Ama, Yahuwa na dakila at makapangyarihang ka po sa lahat. Ama, narinig mo ang awiting inihandog ng iyong mga anak. Ito po ay galing sa aming puso at sa aming kaluluwa. Naghahandog kami ng walang hanggang pasasalamat dahil sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa amin, Ama. Bagamat marami kaming pagkukulang, hindi mo kami pinababayaan. Hayaan mong purihin ka namin bago namin marinig ang iyong mga aral. Sapagkat hanggang sa gayon, may buhay pa kami at may lakas. Inilalayo mo kami sa mabibigat na karamdaman. Inilalayo mo kami sa anumang uri ng disgrasya at sa isipan ng masasamang tao. Hindi mo kami pinababayaan sa aming paglalakbay. At kahit sa oras na ito, Ama, inilalapit mo kami sa iyo upang sambahin at purihin ang iyong napakadakilang pangalan. Sana'y linisin mo ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan sa oras na ito upang ang mga salitang aming maririnig ay tumino sa aming puso, Ama, upang maging mabuti kaming tagasunod mo at maging mananampalataya habang kami nabubuhay sa mundo ito. Basbasa mo sana ang aming pagsamba, lalong-lalo na ang aming kapatid na maghahayag ng iyong mga salita. Samahan mo siya ng iyong Santong Espiritu. Bigyan mo siya ng karunungang lagi niyang magagamit sa panahon ng aming pagsamba. At bigyan mo rin siya ng kalakasan upang tumagal pa ang aming kapatid na aming makakasama, upang makaasa kami na kami ganap sa pagsunod at pagsamba sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming mga abuloy na sana'y magamit ito sa pagpapalaganap ng iyong mga salita, makarating sa aming mga kaibigan, sa aming mga kasama na wala pa sa ganitong paniniwala at paninindigan, Ama, upang pagdating ng araw, magkaroon din sila ng karapatang sambahin at purihin ang iyong banal na pangalan. Sa aming paglalakbay sa mundong ito, patuloy mo sana kaming samahan, lalong-lalo na laganap na ang kaguluhan at kahirapan. Basbasa mo sana ang sangkatauhan, lalong-lalo na ang mga taong nakakaranas ng kahirapan, ang mga taong nakakaranas ng digmaan at kaguluhan, Ama. Sana'y kaawaan mo rin sila at bigyan mo sana kami ng mga pinunong, mga marunong mag-isip ng kapayapaan, Ama, upang magkaroon pa kami ng panahon sa pagsamba at paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Lagi mo sana kaming iugnay sa diwa at espiritu ng aming Panginoong Yahushua upang sa ganon kami maging ganap sa iyong banal na paningin at maging mabuting tagasunod ng aming Panginoong Yahushua. Lahat ng ito'y aming hinihiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Dahil sa biyayang pagdalo sa kapatawaran, sa pamamagitan ni Yahushua.
siyang kasalanan ng ating mapagkuya, tayo ay sumalanan sa mabuting gawa. Ang alwalhatian ng Ama sa atin ay magliwanag, mangintin ang ilaw niya, ibahin ang aral, at kapalawanan niya Mga magulang at mga kapatid, tayo ay nilalang ng Panginoon Diyos upang tayo ay maglingkod sa Kanya. Paano yung paraan ng paglilingkod na yon? Kailangan ay ating nasusunod o tayo sumusunod sa Kanyang kalooban at pati na rin yung ating sakripisyo at ang ating paghahandog. Subalit, mas higit po na mahalaga yung pong pagsunod kaysa mga handog o sa ating mga sakripisyo, sapagkat mayroong handog na hindi naaayon naman sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya mahalaga na dapat tayong mapuno ng kaalaman na nakasulat sa Biblia, mga salita ng Panginoon Diyos, upang ating matiyak ng ating pong nasusunod ay ang Kanyang kalooban upang matupad naman sa atin ang layunin niya sa pagkakalalang sa atin, ang siya'y ating maluwalhati, ang siya'y ating mapapurihan. Ang ating pong pagsunod ay mahalaga sapagkat dito ibinabatay ng Diyos ang ating pagtanggap ng Kanyang mga pagpapala. Mahalaga ito, lalo na sa panahon po natin, sapagkat magulo na ang mundo at wala ng kapayapaan halos. Kaya tayo ay dapat matuto na sumunod upang tayo Kanyang gabayan. Tayo ay Kanyang pangunahan sa ating pong natitirang buhay, sa ating ginagawang paglalakbay dito sa mundo. Kaya ang pagsunod ang siyang nagiging solido, matibay, matatag nating pundasyon upang tayo ay makarating doon sa isang kalagayang nakaluluwalhati, nakalulugod sa ating Panginoon Diyos at ating pong maisagawa yung pamumuhay na hindi lamang tayong nasisiyahan, kundi lalo na ang Diyos na sa atin ay may lalang. Dahil dito, mga kapatid, ano ang mahalaga na dapat nating malaman para tayo makaprepara? Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon Diyos ng mga kaalaman at gusto niya na tayo ay lalong sumagana sa mga karunungan niya. Basahin natin itong unang mga talata sa ating pag-aaral. Dito sa aklat ng Hob, ganito nakasulat: likas sa tao ang gumawa ng kahirapan at kaguluhan tulad ng alipatong mula sa apoy na lumilipad pa itaas. Panginoong Yahuwah, hanggang kailan kayo magagalit sa amin? Dinggin niyo kami at kahabagan kami na inyong mga lingkod. Ano po ang pagtuturong ito na ating binasa? Ito'y pagtuturo ng aklat ng Biblia, salita ng Panginoon Diyos. Ano po ang kailangan nating malaman? Likas sa tao ang gumawa ng kahirapan. Pag binasa niyo sa Ingles, ang sabi roon, surely humans are born to distress. Kaya tayo po ay ipinanganak sa kahirapan. Hindi naman po tayo ang siyang pwedeng mga tuwiran na ang Diyos ang may ibig niyan eh. Bakit? Sapagkat nang lalangin ng Diyos ang tao, napakaganda ng kanyang hangarin. Nilalang niya si Adan at Eva at inilagay sa halamanan ng Eden, lahat po ay nandoon na. Pag sila'y nagutom, naroon lahat ng pangangailangan nila. Di po ba? Pero ang sabi diyan sa Biblia, na likas sa tao ang gumawa ng kahirapan. Pero nang sila po ay inutusan ng Panginoon Diyos na sumunod, ay hindi sumunod. Nilabag nila. Kaya sila'y pinalayas ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden
at doon nag-umpisa ang kahirapan ng tao at kaguluhan sa buhay ng tao. Tao din ang may gawa, di po ba? Sa makatwid, yung kahirapan na yan, mga kapatid, na nangyari nang sila'y palayasin, si Adan at Eva, sa halaman ng Eden. Yung kahirapan na yan ay ating nadarama, tagos, hanggang sa ating panahon. Kaya sa ating panahon, hindi lang basta tayo nagdaranas ng paghihirap, matitinding paghihirap pa ang ating nararanasan kumpara noon sa mga unang panahon. Di po ba, mga mahal na kapatid? Anong sabi po diyan sa Salmo? Sabi ni Haring David, hanggang kailan kayo magagalit sa amin? Dinggin niyo kami at kahabagan, kami na inyong mga lingkod. Kaya tayo bilang mga katulad nitong si Haring David na lingkod ng Panginoon Diyos noon, ay nagsusumamo rin sa Panginoon Diyos na sana maalis na yung galit niya sa atin. Kaawaan niya tayo bilang mga lingkod niya. Yan lamang ang ating magagawa eh. Kaya tayo dapat maigayak. Tayo'y dapat nakahanda sa kahirapan pa na darating po sa ating buhay. Ang sabi nga, expect for the worst. Hindi po ba? Asahan natin ang mas matitindi pa na kahirapan. Gawa po ng tao po yan eh. Ang dahilan ay dahil sa hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kailan lalong titindi po yung kahirapan na yan? Next slide. Ganito po nakasulat sa Mateo. Ganon din naman kayo kapag nakita ninyong nangyayari na ang lahat ng mga ng sinasabi kong ito sa inyo, malalaman ninyong malapit na akong dumating. Yan ang ating Panginoong Yahushua. Ang pagdating niya para sa mga alagad niya sa araw po ng rapture. Yan ang unang pagkabuhay na magbuli. Di po ba? Hindi sa araw ng paghukom. Ano pang sabi? At makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo. At mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit, huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sapagkat magdidigmaan ng mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Mga kapatid, alinsunod po sa ating ginagawang pag-aaral, kailan po lalo pang titindi ang kahirapan na yan, pagka naganap na itong mga pahayag na mga palatandaan ng ating Panginoong Yahushua, sapagkat nang siya'y nasa lupa pa, nagtanong ang mga alagad sa kanya, sapagkat alam nila ang Kristo ay aakyat sa langit, at ang sabi, babalik na muli. Kaya nagtanong kung ano palatandaan. Sinabi yon ng ating Panginoong Yahushua. Kakarinig ng digmaang, malapit sa inyo, malayo sa inyo, huwag kayong matakot. Bakit? Kailangan na mangyari ang mga ito. Pero hindi pa yan ang katapusan. Bakit? Magkakaroon pa ng digmaan mga bansa at kaharian. Magkakaroon ng tagutom, lindol sa iba't ibang mga lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Kaya nagkaroon ng unang digmaan pang buong mundo. Nasundan pa po yan ng ikalawang digmaan pang buong mundo. Kasunod po niya kahirapan, tagutom, lindol. Magpahanggang ngayon, lalo pang tumitindi ang kahirapan at lalo pang tumitindi ang dumarating na tagutom. Mga pangyayaring ayaw natin, pero kailangang mangyari. Mga mahal na kapatid, tayo po bilang mga kaanib o tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, dapat po ang ating isip ay nakakondisyon sa kahirapan pa na ating masasagupa habang tayo po ay naglalakbay pa. Pero tandaan natin, meron tayong pinakahihintay na yan ang ating pong kaligtasan, ang unang pagkabuhay na maguli sa araw ng pag-agaw o rapture. Kaya mga kapatid, tiyaga lang ng konti. Di po ba? Tiyaga lang ng konti. Habang tayo nagdaranas ng mga paghihirap, ang nasa isip natin, pagdating ng ating Panginoong Yahushua, mawawakasan na po yan. Mawawakasan na lahat ng yan. Hindi na tayo magdaranas pa ng iba't ibang kahirapan, kaguluhan sa mundong ito, mga kapatid. Paano natin matitiyak bilang mga tagasunod ni Yahushua
na tayo ay makakasama doon sa unang pagkabuhay na maguli o araw ng pag-agaw o rapture sa Ingles. Basahin natin dito po sa Aklat ng Pahayag. Ganito nakasulat. Kaya, kayong mga pinabanal ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos at patuloy na sumasampalataya kay Yahusya, kinakailangang maging matiisin kayo. Pagkatapos may narinig akong tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito. Mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Mula ngayon, makakapagpahinga na sila sa mga paghihirap nila dahil tatanggapin na nila ang gantimpala para sa mabubuti nilang gawa. At ito ay pinatotohanan mismo ng banal na Espiritu. Mga kapatid, paano natin matitiyak na tayo'y makakasama sa unang pagkabuhay na maguli na yan din ang araw ng pag-agaw sa atin ng ating Panginoong Yahusya sa alapap? Ang sabi sa talata ng Biblia, kayo mga pinabalan ng Diyos, kayo mga tinubos, sumunod sa kanyang mga utos at patuloy, ibig sabihin huwag tumigil, patuloy na sumampalataya kay Yahusya. Ano pa kailangan? Kailangan tayo maging matiisin. Sapagkat ang walang pagtitiis na lingkod ng Panginoong Yahusya ay hindi matatapos ang kanyang takbuhin. Di po ba? Ang hindi marunong magtiis ay hindi po makakamit ang kanyang inaasahan. Pero kapag tayo nagtiis, nanindigan sa pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon Diyos, pagsamampalataya sa ating Panginoong Yahusya, ang sabi ng Biblia, isulat mo ito. Sabi ng Diyos, ang tinig na narinig ni Juan sa pulo ng Patmos, ang sabi, mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon, katumbas mapalad ang taong namatay na sumusunod sa Panginoon. Bakit? Mula ngayon ang wika, makakapagpahinga na sila sa mga paghihirap nila dahil tatanggapin nila ang gantimpala para sa mabubuti nilang gawa. Ano yung mabubuting gawang yon? Yon ang pagsunod na mas maigi pa kaysa handog. Yan ba ay kuro-kuro lang nitong si Juan nang siya'y nasa pulo ng Patmos? Hindi po. Ang sabi, at ito ay pinatotohanan mismo ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, habang tayo po'y naglalakbay, darating ang kahirapan, pero may wakas yan. Mapalad ang wika, ang sumasampalataya kay Yahusya. Mapalad ang wika, ang patuloy na sumusunod sa Panginoon Diyos. Ano-anong mga pagpapalang yan na tinityak ng Biblia? Ano-anong ilan dyan sa mga sinasabi ng Biblia? Ito, next slide po, ganito nakasulat. 28. Kung lubos ninyong susundin ng Panginoon, o yan ang Panginoon ay tumutukoy kay Yahuwah, na inyong Diyos, at gagawin ang lahat ng utos niya. Papansinin natin yan. Huwag tayong mamimili. Utos yan sa Israel noon. Maging sa ating applicable po yan. Di po ba? Ang sabi, lubos, ninyong sundin ang Panginoon. Gawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo, sabi ng Diyos sa Israel. Kung susundin ninyong Panginoon o si Yahuwah na inyong Diyos, mapapasa inyong lahat ng pagpapalang ito. Ano yung mga pagpapalang yon? Pagpapalain niya ang mga lungsod na at mga bukid ninyo. Ano yung bukid? Sa gisag ng hanap buhay. Di ba? Pagpapalain ng Diyos. Magpapaulan siya sa takdang panahon. Magbibigay siya ng init na sinag ng araw sa takdang panahon para sa ating pananim. Totoo po yan. Ano pa? Pagpapalain niya kayo ng masaganang anit pagkain. Hindi lang basta ani, masagana. Pagpapalain ng Panginoon o ni Yahuwah na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa ninyo at pupunuin niya ng ani ang mga bodega ninyo. Ba isipin ninyo? Pupunuin niya ng ani ang mga bodega ninyo. Ano yan? Sa gisag ng kasaganan, masagana. Ano pa?
Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinibigay niya sa inyo. Pagpapalain kayo ng Panginoon o ni Yahuwah doon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno na ibibigay sa inyo. Eto pa, pararamihin niya ang inyong mga anak. Aba, ang pagdami pala ng anak, pagpapala yan. Aba, opo. Di ba? Pero niyang gustong magkaanak, hindi magkaanak-anak eh. O di ba? Yun namang iba. Pagka sunod-sunod yung anak, pagpapala. Pero teka muna, kailangan din naman kontrolin natin. Supilin. Kaya nga po, dapat tama, pagpapala yung maraming anak, pero dapat supilin, baka sumobra. Di ba? Ano pa? Hindi lang mga anak ang pararamihin mga hayop. Kung kayo po ay nasa probinsya at nangangalaga ng hayop, kung marumpong daraan na mga salot, di ba, peste, yung mga hayop natin sabi nga, lalampasan ng peste po yan. Bakit? Sa pagsunod yung mga may-ari ng mga hayop na yun Hindi lang yan. Dadami hayop at mga ani. Padadalang kayo ng Panginoon o ni Yahuwah ng ulan sa tamang panahon. Yun ang sinabi natin kanina. Mula sa taguan ng kayamanan niya sa langit at pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Magpapautang kayo sa maraming bansa, pero kayo hindi mangungutang. Nako po, yung utang pala, may kinalaman din sa pagsunod. Pagka tayo sumusunod, hindi tayo ang mangungutang, kundi tayong uutangan. Magpautang naman tayo kung tayo uutangan. Kung may kaya tayong magpautang. Di po ba? At yun namang bilin doon sa mga umuutang, magbayad sa inuutang. Iba yung bigay kaysa utang. Ang utang, ine-expect ng inutangan natin na ibibigay natin, isasauli natin yung ating inutang. Kasama yan sa pagpapala. Nakakapagpautang tayo. Gagawin kayo ng Panginoon na Yahuwah na pinuno ng mga bansa. Hindi buntot, kundi puno, kumbaga ulo. Di ba? At hindi tagasunod lang. Lagi kayong nasa itaas at hindi sa ilalim. Kung susundin ninyong mabuti ang mga utos ng Panginoon o ni Yahuwah na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Salita yan. Dili ng Diyos yan sa pamamagitan ni Moises na ipinarating sa Israelita o sa mga Israelita noon. Kaya pagpapala sa sumusunod. Doon sa ayaw, ano naman ang nakalaan? Next slide. Ito nakasulat. Sa 28, 15, 22, next slide, ganito ang ating mababasa. Ngunit, ito ang contrast of idea dito, kung hindi kayo susunod sa Panginoon o Yahuwah na inyong Diyos at hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon, sabi ni Moises sa mga taga-Israel, mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. Kanina, sa sumusunod, pagpapala. Sa ayaw sumunod, sumpa. Ano-ano itong mga sumpang ito? Susumpain ng Panginoon o ni Yahuwah ang inyong mga lungsod at bukid. Nako po, ano man ang tanim, mamamatay. Sa lungsod naghahanap buhay, nako, walang pagpapala. Susumpain niya ang inyong mga ani at pagkain. Nako po. Susumpain niya kayo sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng kaunting anak, ani at hayop. Susumpain niyang lahat ng gagawin ninyo. Maguguluhan at malilito kayo sa lahat ng gagawin ninyo hanggang sa malipol kayo at tuluyang mawala dahil sa masama ninyong ginagawa sa pamamagitan ng pagsuway sa Kanya. Anong opposite ng obedience? Aba, di yung ating pong pag-disobey. Di po ba? Yung ating pagsuway. Sa pagsuway, may sumpa. May curse ang Panginoon Diyos. Ano pa? Ang sumpa, padadalang kayo ng Panginoon o ni Yahuwah ng mga salot hanggang sa mamatay kayo roon sa lupain na titiran at aangkinin ninyo. Pahihirapan kayo ng Panginoon o ni Yahuwah sa sakit na hindi gumagaling, lagnat, pamamaga, mainit na hangin. Nako, lalo ngayon sa panahong ito. At yan ay totoong-totoo. Sinabi yan noon ng Diyos sa mamagitan ni Moises sa mga Israelita. Matagal na. Pero yung mainit na panahon, lalong gumagrabe sa panahon natin. Gawa nga po ng climate change. Di lalong lumalala. Napapansin ba nyo? Mahabang tagtuyot.
naku po, ayun, lalo sa Pilipinas, 'di ba? Tagtuyot, nagrereklamo mga farmers o mga magsasaka. Hindi lang 'yan, kung may tanim pa sila, kung ayaw naman nilang sumunod sa utos ng Diyos, ang sabi pa, at peste sa mga halaman hanggang sa mamatay kayo. Matindi po ang pagsuway, yan po sumpa. Ano pa sabi ng Diyos doon sa mga Israelitas magitan nitong si Moises, ipapatalo ko kayo. O, ipapatalo kayo ng Panginoon o ni Yahuwah sa inyong mga kaaway. Sama-sama kayong sasalakay sa kanila, pero magkakanya-kanya kayo sa pagtakas. Magiging kasuklam-suklam kayo sa lahat ng kaharian sa mundo. Yan ang sabi ng Diyos sa Israel noon. Kaya pagpapala sa sumusunod, sumpa sa ayaw sumunod. Ginusto ba ng Diyos yan? Hindi. Kaya ang Diyos nga po ay siya'y napakabuti, napakabait na Diyos. Sapagkat ang sabi nga niya, ilalagay ko sa aklat din ng Deuteronomio, sa harapan mo ang pagpapala at sumpa, ang kamatayan at buhay. Pinamimili niya ang tao, pero pinangunahan ng Diyos ang tao. Pili mo buhay, pili mo pagpapala. Ganun ang Diyos. Pero ang tao, matigas ang ulo eh. Di ho ba? Ang tao talagang likas na matigas ang ulo. Imbis na sumunod, sumusuway sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya, mga kapatid, ito'y dapat na makatawag sa atin ng pansin na ayaw natin na tayo po ay magdanas ng iba't ibang uri ng mga salot kapag tayo ay nasa kalagayang pagsuway sa kalooban ng Diyos. Kailangan po nandun tayo sa pagsunod. Sumunod tayo. Hindi mahirap ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat ang kalooban ng Diyos ay hindi mabibigat. Ano ang masama at mabigat? Yung pagsuway. Sabi ng Diyos, huwag kang magnakaw. O di huwag kang magnakaw, peaceful ang buhay mo. Nakakatulog tayo ng mapayapa. Nagnakaw ka, nakatakas ka. Ayun, nag-iisip ka ngayon, hindi ka mapagkatulog. Konting ingay lang, baka akala mo, pulis na yun. Di ba? Hindi ka mapalagay. Sapagkat alam mo, mayroon kang pagsuway sa batas ng gobyerno na yan din ay batas ng Panginoon Diyos. Mas mabigat yun eh. Hanggang sa ikiatakin sa puso dahil sa takot sa ginawa mong pagsuway. Kaya mas masarap ang pagsunod kaysa pagsuway, mga kapatid. Kaya hindi man natin ipinapangako sa Panginoon. Ano po? Pero sana sa puso natin. Sa natitira po sa buhay natin. Pagsunod po ang ating i-prioritize. Di ba mga kapatid? Pagsunod sa utos ng Panginoon Diyos. Pero bago natin sundin, kailangan muna nating siyasatin. Ito bang aking susundin? Utos ba talaga ito ng Panginoon Diyos? Huwag nating ipagkatiwala sa nangangaral o maging sa amin. Huwag niyong ipagkatiwala na lahat ng sasabihin namin ay totoo. Kailangan suriin po ninyo para matiyak nyo na totoo sa kanyo susundin. Kami bilang mangangaral o tagapagpahayag po ng aral ng Diyos, ay sinusuri muna natin bago natin babasahin sa ating pagsamba ang mga salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang mga salita ng Diyos ay minsan ay mahiwaga. Ang mga salita ng Diyos ay mahirap intindihin. Kung hindi natin ito pag-aaralan, una, sa tulong ng Panginoon Diyos. Siyempre, tayo nananalangin muna, di po ba? Ay patnubayan niya, kasihan niya, para tayo ay magabayan sa tama. Kaya, ang kailangan talaga natin ay magsuri bago sumunod. Sapagkat kung tayo ay sunod ng sunod, na hindi naman nagsusuri, nagiging panatiko tayo noon. Huwag nating ipagkatiwala sa tao o kanino mang mangangaral ang ating pong kaligtasan. Tayo mismo po ang siyang magbasa, makinig, magbasa, at pag natyak na tama, sundin sapagkat nasa pagsunod ang kabanalan. Anong isa? O sinong isa sa mga halimbawa na pinatunayan sa Biblia na mas maigi po yung pagsunod kaysa sakripisyo o kay handog? Pakinggan natin ito, next slide. Ganito nakasulat. Sinabi ng Panginoon o ni Yahuwah kay Moises, kunin mo ang iyong baston at tipunin ninyo ni Aaron ang buong mamamayan.
At habang nakatingin sila, utusan mo ang bato na maglabas ng tubig. At mula dito aagos ang tubig. Sa pamamagitan nito, mabibigyan ninyo ng tubig ang mamamayan para makainom sila at ang kanilang mga hayop. Kaya kinuha ni Moises ang baston sa presensya ng Panginoon o ni Yahuwah doon sa may toldang tipanan, ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya. Pagkatapos tinipon ni Aaron ang buong mamamayan sa harapan ng bato. At sinabi ni Moises sa kanila, makinig kayong mga Israel, dapat ba namin kayong bigyan ng tubig mula sa batong ito? Pagkatapos itinaas ni Moises ang kanyang baston, pinalo ng 2 beses ang bato at bumulwak ang tubig mula rito at uminom ang mamamayan at kanilang mga hayop. Pero sinabi ng Panginoon o ni Yahuwah kina Moises at Aaron, dahil sa hindi kayo naniwala sa akin, na ipapakita ko sa inyong aking kabanalan sa harap ng mga Israelita, hindi kayo ang mamumuno sa pagdadala ng mga mamamayang ito sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ano itong tagpong ito? Panahon ni Moises na sila po'y naglalakbay patungo sa lupang pangako na yan ang Kanaan. Diyan ay mayroong iniutos ang Diyos na dapat nating mapansin na mas mahalaga ang pagsunod kaysa sakripisyo. Ano sabi ng Panginoon Diyos kay Moises? Kasama na yung kuya niyang si Aaron. Kunin mo yung baston, tipunin ninyo ni Aaron ang buong mamamayan at habang nakatingin sila, utusan mo ang bato na maglabas ng tubig. Pag binasa ninyo sa English, ang sabi roon, and Yahuwah spoke to Moses, saying, take the rod and you and your brother Aaron assemble the congregation and speak to the rock. Pagsalitaan mo lang, magsalita ka lang sa bato, lalabas yung tubig. Anong ginawa nitong si Moises? Sinunod yung utos ng Panginoon Diyos Tinipon yung mamamayan ng Israel, kasama yung kuya niya. Ang sabi pa nga niya, pasumbat pa Sabi niya doon sa mga taga-Israel makinig kayong mga Israel! Dapat ba namin kayong bigyan ng tubig mula sa batong ito? Anong ginawa niya ngayon? Itinaas na yung baston. Pinalo na 2 beses yung bato. Imbis na pagsalitaan lang, abay pinalo. Anong ginawa niya? Sumunod ba siya? Hindi. Pero siya ba'y nagsakripisyo? Oo, tinipon. Sakripisyo yun Di ba? Pero hindi siya sumunod. Dapat pagsalitaan mo lang. Anong ibig ng Diyos doon? Para mahayag na ang Diyos ang may gawa, hindi ikaw. Ang ginawa niya, sa harap ng mga taga-Israelita, pinalo niya ng 2 beses. Kaya ano naging resulta? Natuwa ba ang Diyos? Alam nyo, sa kabila ng ginawa ni Moises, alang-alang sa bayan ng Diyos, bumulwak pa rin ng tubig Uminom pa rin ang mamamayan at ang kanilang mga hayop. Pero ito, nakakatawag ng pansin. Sinabi ng Diyos kina Aaron at Moises, dahil sa hindi kayo naniwala sa akin, hindi nila sinunod yung utos pagsalitaan mo lang ang bato, lalabas ang tubig. Yung ginawa mo, pinalo mo. Sabi siguro ng Diyos kay Moises. Kaya ang sabi, dahil sa hindi kayo naniwala sa akin, na ipapakita ko sa inyo ang aking kabanalan sa harap ng mga Israelita. Ang gusto ng Diyos, siyang makita. Hindi si Moises at saka si Aaron. Kaya naggalit ang Diyos kay Moises maging kay Aaron, bunga ng kanilang hindi pagsunod sa iniutos sa kanila ng Panginoon Diyos. Kaya nang sabi sa kanila, ang pasya ng Diyos, hindi kayo ang mamumuno sa pagdadala ng mga mamamayang ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ang totoo, nangyari po yan. Namatay si Moises, si Aaron na hindi nakarating sa Kanaan. Ang ginamit ng Diyos ay yung kapalit nitong si Moises, si Josue. Di po ba? Ano nakikita natin dito? Dapat nating matutunan ang kahalagahan ng pagsunod, ang kahalaga ng lubos, complete obedience to the law and to the commandments of our Lord God, Yahuwah. Alam kong alam ninyo
na si Moises po ay nakausap ng Diyos ng mukhaan? Di po ba? Mahal ng Diyos si Moises. Pero ano ang ibig gawin ng Diyos sa kanya? Nang si Moises po ay kasama ng kanyang pamilya na nasa isang bahay pahingahan. Ito, pakinggan po natin ito, mga kapatid. Next slide. Ito pa yung kahalagahan ng pagsunod kaysa handog. Nang naglalakbay na sina Moises at ang kanyang pamilya, nagpahinga sila sa isang bahay pahingahan. Pinuntahan ng Panginoon si Moises at pinagtangkaang patayin. Alam niyo ito, bago natin ituloy, tagpo na itong si Moises po kasi, ay alam naman ninyo, na itong si Moises ay inadapt ito ng anak ni Paraon, di po ba? Hanggang sa siya'y lumaki. Nang siya'y nasa edad na 40 anyos, binisita niya ang kanyang mga kababayang pinahihirapan doon sa Ehipto. Nakita niya yung isa sa kanyang kababayan, kapwa niya Ebreo, na pinahihirapan ng isang sundalo ng Ehipto, isang Egyptian soldier. Kaya kanyang ipinagtanggol yung kanyang kalahi. At mula noon, 40 years old siya po ay pinalayas, di ba? Doon dahil sa ginawa niyang pagtatanggol sa kanyang kalahi. Ngayon, nakatagpo siya ng asawa niya sa Midian. Ang asawa niya ay nagngangalang Sipora. Alam ba ninyo kung gaano po siya katagal doon sa Midian? 40 anyos. 40 years. So, 40 years old nang siya'y palayasin sa Ehipto, 40 years sa Midian, ang total ay 80 years. 80 anyos ang edad nitong si Moises. Kinausap siya ng Panginoon Diyos na ikay aking gagamitin na kasangkapan para palayain mo ang aking bayan mula roon sa pagkaalipin doon sa Ehipto. So ang kanyang edad noon ay 80 years old na, mga mahal na kapatid. Ang tanong po natin ay basta ba lang sumunod itong si Moises sa Panginoon Diyos? Aba, hindi ho mga kapatid. Ang totoo, marami ho siyang naging dahilan Ano ang mga naging dahilan ni Moises? Pag binasa niyo sa Exodo 3:11, ang sabi niya, "Who am I?" Sabi niya sa Diyos. Ano pang sabi? Pag binasa niyo sa 3:13, ang sabi niya, "What shall I tell them?" Yun ang sabi niya sa Diyos. Anong sasabihin ko sa kanila? Sa mga mamamayan mong nasa Ehiptong inaalipin. Pangalawang dahilan niya yon. Ano pang pangatlong dahilan niya? Sa Exodo 4:1 ang sabi, "What if they do not believe me?" Ano kaya kung hindi sila maniniwala sa akin na ako ang isinugo mo para sila'y mapalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto? Pang-ano na yon? Pangatlong dahilan na yon. Ang pang-apat na dahilan pa niya ay nakasulat sa Exodo 4:10 nang sabi niya, "How can I speak?" Paano ako makakapagsalita? Kasi sabi niya, utal daw siyang magsalita Kaya ang sabi ng Diyos, ibibigay ko sa iyo si Aaron para maging spokesperson mo. O di ba? Pang-apat na dahilan niya yon. Ang panglimang dahilan niya, nakasulat sa 4:13 ng Exodo, ang sabi, "Can't you send someone else?" Pwede ka bang magsugo ng iba pa? Huwag lang ako. Kaya itong si Moises, siguro nasarapan na siya ng buhay sa buhay niya doon, sa Midian. Na 40 years siya ron, di ba? Pero ganun pa man, sumunod siya. Nang sumunod siya, ito na ngayon binabasa natin. Nang naglalakbay na sila, kasama ng pamilya, patungo doon sa Ehipto, pinagtangkaan siya ng Diyos na patayin. Teka muna, kapatid na ministro, bakit ganon? Ba't pinagtangkaan ng Diyos na patayin itong si Moises? Sumunod naman sa kanya, bagamat nagreklamo. Pero sumunod. Ito dahilan. Basahin natin, tuloy natin. Pero, let's go back. Pero, kumuha si Sipora ng matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. At ang nakuha niyang balat ay idinikit niya sa paa ni Moises. At sinabi ni Sipora, "Ikaw ang dugo ang asawa ko." Ang ibig sabihin ni Sipora ay may kaugnayan sa pagtutuli. Kaya hindi pinatay ng Panginoon si Moises. Ayun na, nung sila'y nasa daan na, patungo sa Ehipto, dumaan muna sila sa isang bahay pahingahan. Nang nandoon na sila,
pinuntuhan ng Panginoong si Yahuwah itong si Moises para patayin. Bakit? Gusto ng Diyos na patayin si Moises? Gawa po ng kanyang, siguro nakalimutan na ni Moises yung tipan na ipinakipagtipan ng Diyos sa kanyang ninuno, yung pagtutuli. Kasi yung pagtutuli, yun po ang sign ng covenant ng Diyos na si Yahuwah kay Abraham na ninuno itong si Moises. Siguro, sabi niya, baka hindi na ako, nung siya 40 years na nandun nung habang siya nasa Midian, kasama ni Sipora, siyempre iba na kultura doon, di ba? Hindi niya nakasamang kanyang kalahing mga Israelita. Siguro nasa isip niya, wala na yung covenant na yan. Yung paghahalas na yan. Siguro dala-dala niya, kaya nagalit ang Diyos sa kanya, gusto talaga siyang patayin. Pero kumilos ang asawa niya. Ano ginawa ng asawa niyang si Sipora? Kumuha po ng mataliming bato. Tinuli ang kanyang isa sa mga anak niya. Kung hindi si Gershom, ay maaaring si Eliezer. Di po ba? At nakuha niyang balat, idinikit sa paa ni Moises. Ano yon? Ang sabi niya, ikaw ang dugo ang asawa ko. Ang ibig sabihin ni Sipora ay may kaugnayan sa pagtutuli. Ibig sabihin, yun ay paalaala kay Moises. Hoy, dapat tinuli mo itong anak nating ito. Pero hindi mo tinuli. Kaya ako ang tumuli sa kanya. Kaya nung sabi nitong si Sipora, kaya hindi ano sabi ni Sipora, ang ibig sabihin, ni Sipora ay may kaugnayan sa pagtutuli. Yun ang sabi niya. Kaya idinikit niya yung balat na bahagi noong pag-aari ng anak nila sa paa nitong si Moises para paalalahanan si Moises dun sa covenant ng Diyos sa kanyang ninunong si Abraham. Kaya hindi pinatay ng Diyos itong si Moises. Naisalba siya ng kanyang asawa. Ang Diyos naman po ay mapagpatawad eh. Di ba mga kapatid? Ngayon, ang tanong natin ay siguro ay ating lalong patunayan na gaano kahalaga ang paghahalas o pagtutuli noon. Tuloy natin ang basa next slide, 17:9-11 po ng Genesis. Ito kasi ang bilin eh. Sinabi pa niya kay Abraham, ingatan mong kasunduan nating ito. May covenant ang Diyos kay Abraham. Ano sabi niya? At ganun din ang dapat gawin ng mga lahi mo sa susunod pang mga henerasyon. Si Moises kasama sa lahi nitong si Abraham. At tungkol sa kasunduang ito, dapat ninyong tuliin ang lahat ng lalaki. Ito ang magiging palatandaan ng kasunduan ko sa inyo. Katulad ng sinabi na natin kanina, ang sign ng covenant ng Diyos kay Abraham, para pati na rin sa kanyang mga sumusunod na henerasyon, yung pagtutuli, circumcision. Walang exemption. Ano ang sama kung hindi ito susundin? 13:14, next slide. Ito nakasulat, mga kapatid. Ayan. Mula ngayon hanggang sa susunod pang mga henerasyon, lahat ng lalaking ipapanganak ay dapat tuliin pagsapit ng 8 araw mula ng isilang ito. Ayan ang bilin. Utos kay Abraham, pati sa mga henerasyon niya. Pagsapit ng anak niyong lalaki sa edad na 8 araw, dapat tuliin mula ng isilang, ituliin yan. Tuliin din ninyo ang mga aliping lalaki na isinilang sa tahanan ninyo at pati ang mga aliping binili ninyo sa mga taga-ibang lugar. Yan ang bilin. Ito ang palatandaan sa katawan ninyo na magpapatunay ng kasunduan ko sa inyo ay magpapatuloy hanggang sa wakas o hanggang wakas. Ang sino mang lalaki sa inyo na tumangging magpatuli ay huwag ninyong ituring na kababayan dahil binaliwala niyang kasunduan ko. Nakita niyo ang nang salitang yung obedience sa covenant o utos ng Diyos. Pag ikay Israelita, pagsapit ng anak mo sa edad na 8 araw, wala na ipanganak, magulang dapat tuliin. Ang tumanggi, ibabaliwalain yan. Hindi ibibilang na kasama sa bayang Israel. Bakit? Binaliwala niyang kasunduan ko, sabi ng Panginoon Diyos eh. Kaya walang eksepsyon, di ba, mga kapatid? Kaya itong si Moises, isang spiritual leader, katumbas sa ating panahon, isang religious leader, pero mayroon siyang hindi sinunod. Kaya, kumot ikaw spiritual leader, kailangan makita sa iyo
ang utos na sinusunod mo. Di po ba? Ikaw ang dapat kakitaan. You should set a good example ng obedience doon sa iyong sinasabi o pinararating mo sa iyong mga pinangungunahan. Alam nyo mga kapatid, dapat nating matandaan na itong patnubay ng Diyos ay sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Malaki po ang pagkakaiba ng tinuli kaysa hindi tinuli. Tatandaan ninyo, ang mga kababayan ni Moises na inaalipin sa Ehipto, mga tinuli po yun. Yung mga, anong kalagay nila? Alipin. Yung mga umaalipin sa kanila na mga Ehipsyo, mga hindi tuli. Kaya may pagkakaiba yung tuli kaysa hindi tinuli. Ang oppressors, yun ang mga hindi tuli. Ang mga ino-oppress o inaalipin, yun po ang mga tinuli. Bakit ikaw, Moises? Ikaw ang inatangan ng tungkulin para sila'y mapalaya. Anak mo, hindi tuli. Ano lang ibig sabihin po nun? Walang exception sa rule. Kaya talagang gusto siyang patayin na Diyos Diba? Hindi niya maidadahilan, Panginoon, 4 na taong po ako na nandun sa Midian. Akala ko hindi na ako kasama sa bayang Israel. Kaya yung covenant na yun, nakalimutan ko na. Hindi niya pwedeng idahilan yun. Panginoon, sa 4 na taong ko doon sa Midian kasama ang asawa kong si Sipora, nagkaanak na kami ron, nakalimutan ko na yung aral. Hindi niya maidadahilan yun. Talagang papatayin siya ng Panginoon Diyos Bakit? Mahalaga yung obedience. Mahalaga yung pagsunod. Ano pa ang lalong malaking dahilan kaya nagalit ang Diyos kay Moises? Ito pa, next slide. Ganito nakasulat. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin nito sa mga taga-Israel. Ano po yan? Yan ay pag-aatas na si Moises ay magiging lawgiver. Which law? Yung law ng Diyos. Kaya sabi, inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin nito sa mga taga-Israel. Ano yon? Kung ang isang babae ng anak ng lalaki, siya'y ituturing na marumi sa loob ng 7 araw tulad ng panahong siya ay may buwan ng dalaw. Sa 8 araw, tutuliin ang kanyang anak. Ayan, mga kapatid. Ano yung sabi? Inutusan ng Panginoon si Moises tungkol sa pagtutuli. Dapat magpatuli ang mga anak na lalaki pagsapit ng 8 araw mula nang siya ipanganak. Kaya siya po'y lawgiver pagkatapos magiging lawbreaker sa paraang hindi niya tinuli yung anak niya. Hindi po pwede po yun sa Panginoon Diyos. Hindi po ba? Si Moises po ay ginawa na lawgiver, tagadala ng kautusan ng Panginoon Diyos sa bayang Israel. Hindi pwede na hindi niya gawin sa anak niya yung iniuutos niya sa mga Israelita. Hindi po ba? Masusumbatan siya. At yun ay lantarang kapaimbabawan. Leader ka, magpatuli kayo mga Israelita, pero ang anak ko hindi. Ano yun? Yung po ay lantarang pagpapaimbabaw. At ang leader na mapagpaimbabaw, yung utos lang ng utos, pero ayaw sundin ng kanyang sarili at ng pamilya niya ang kanilang iniutos, walang karapatang manguna yan sa bayan ng Diyos. Kaya nga po itong si Moises ay nilinis muna ng Diyos Di ba? Yung kanyang mga flaws ay nilinis ng Diyos yun. Teka muna, itweed ka muna. Gagawin kitang leader doon. Ikaw magpapalaya sa mga anak ko doon sa pagkaalipin sa Ehipto. Kailangan maging maayos ka, malinis ka. Asikasuhin mo yung pamilya mo. Ganun po yun. Katulad po nitong si Nadabatabyo. Alam natin ito. Di ho ba? Nang sila po'y maghandog Ang handog kasi noon sa Israel, mga anak ito ni Aaron 4 kasi anak ni Aaron. Ang mga anak niya ay sila Michael, Elsapan, Nadab at Abyo. 2 sa anak niyang si Nadab at Abyo, naghahandog, burnt offerings. Pero yung apoy na dapat na sumunog doon sa kanilang handog, yung apoy na manggagaling sa langit, gumamit sila ng ibang apoy. Naghandog ba sila? Opo. Nagsakripisyo ba sila? Opo. Pero sumunod ba sila? Hindi. Ano nangyari? Nang dumating na yung apoy,
na yan ang dapat sumunog sa kanilang handog. Sunog na yung handog nila. Silang sinunog. Si Usa. Si Usa naman po ay dahil sa pagmamalasakit, dahil sa emosyon, kasi yung ark, doon po ay inilagay doon sa sa hila-hila nitong mga baka, yung kaba ng tipan. Dumaan sila sa giikan ni Nakon. Giikan yun, siyempre, nalubak siguro yung mga baka, nadapa siguro, kaya malalaglag yung kaban Di ba? Anong ginawa ni Usa? Hinawakan niya. Anong ginawa niya yon? Sakripisyo yon. Paghahandog ng pagmamalasakit yon para wag mahulog at wag masira yung nilalaman ng kaban. Nandoon yung 10 utos ng Diyos Kaya sa punto de vista ng tao, pagmamalasakit yon, sakripisyo yon, pag-ibig yon, pagmamahal yon sa gamit ng Panginoon Diyos. Pero ang nangyari doon mismo, pinatay siya ng Diyos Bakit? Sapagkat sa aklat ng bilang, bawal hipuin yung kaban. Hindi niya gawain yun. Pero hindi po pinasubalian ng Diyos yun. Ang Diyos po ay may isang salita. Pag sinabi niyang wag, wag. Pag sinabi niyang sige, sige. Ganun ang Diyos. Kaya yan ay mga patotoo na mas mahalaga ang pagsunod kaysa mga handog at sakripisyo. Sino pa? Yung mag-asawa. Sa panahon ng unang iglesia, Sapphira at saka si Ananias. Nagkaisang mga alagad noon dahil sila'y nagdaranas ng pag-uusig. Lahat ng inyong mga ari-ari, ibenta nyo at dalhin nyo ang buong proceeds doon sa pamamahala ng mga apostol. Sumunod ba yung mag-asawa? Opo. Pero anong uring pagsunod? Hindi lubos. Hindi complete obedience to the law. Kaya ano nangyari? Pinatay sila ng Diyos. Di po ba, mga kapatid? Yung asawa ni Lot, bago pugnawin ng Sodom at Gomora, nagutos ang Diyos ng mga anghel para iligtas ang pamilya ni Lot. Pero yung asawa niya, nasa daanan ng kaligtasan, hindi rin sumunod. Lumingon Sabi ng Diyos, magitan ng kanyang mga anghel, huwag kayong lilingon. Dumiretso kayo. Lumingon. Naging haliging asin. O di po ba? Kaya, mga mahal na kapatid, ang ating mga handog, ang ating mga sakripisyo, yan po'y mahalaga. Pero tatandaan po natin na mas mahalaga ang pagsunod kaysa handog o sakripisyo. Ano pang sabi ng Apostol Pablo sa Colossus 3:22-23, this is not included in our slide. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Meron kang sinunod na utos, iaral naman ng tao. Kung ano yung sinasabi sa teksto, kung ano ang sinasabi ng ministro, basta naniniwala na lang kayo, kaya pinapasukan nila ng kanilang mga naratibo, kaya ang nasunod mo'y hindi utos ng Diyos, kundi utos ng tao. Ano ang sabi ng Biblia? Kapag kang sinunod mo'y hindi na utos ng Diyos, kundi utos ng tao, ang mga bagay na yay, katotohanan ng mayroong anyo ng karunungan at sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Nakita ninyo, mga kapatid? Walang kabuluhan. Kung yung kalooban na ng Diyos na alam natin ay mahalaga, pero hindi mo sinunod, di lalo kung ang sinunod mo ay hindi utos ng ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, mahalaga po ang pagsunod. Lalo na sa panahon natin. Napakahirap ng buhay ngayon. Totoo po yun. Napakahirap na. Nagtataasan ng bilihin. Pero ang ibang mga nasa pamahalaan, kinokontrol yung race ng mga tao, yung wages nila, ang kabayaran nila. Di po ba? Lalong naghihirap ang tao Kaya, ayon po sa Biblia, ano ang kahalagaan? Yung pagsunod. Ang pagsunod. Yun ang mahalaga. Ano ang ating napatutunayan kung tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos? Pakinggan natin ang nakasulat sa Juan 2:3-6. Ganito nakasulat, nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala niyang Diyos,
ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Ngunit sa sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. At sa ganitong paraan natin malalaman na tayo nasa Kanya. Ang sino mang nagsasabing siya'y sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Yahushua ang Kristo. Gaano kahalaga sa Diyos ang pagsunod, doon natin napatutunayan na tayo tunay na kumikilala sa Kanya. Doon din natin napatutunayan na tayo tunay na umiibig sa Panginoon Diyos. Kaya ang pagsunod mahalaga. Mahalaga ang pagtalima sa kalooban ng Ama. Kung sa ating pagsunod at sa ating paninindigan, inusig tayo, itinakwil tayo, binaliwala tayo, pinagtangkam tayong lipulin o kaya saktan, di bali na, mangyari nang mangyari. Basta tayo nanindigan sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos. Yan ang mensahe ng Diyos sa atin sa pagsambang ito. Mga mahal na kapatid, ang buhay na ito, hindi maglalaon. Ang buhay na ito ay maaaring tatagal ito ng ilang buwan o taon, mamamatay ito. Pero kung tayo po ay mamatay na nasa pagsunod, darating ang Panginoong Yahushua, pagdating ng araw ng rapture o araw ng pag-agaw sa alapaap, tayo sasalubong sa Kanya. Kasama ng mga unang bubuhay maguli, kung tayo datnang buhay na sumusunod, mapalad tayo, mawawakasan ang ating hirap, mawawakasan ang ating mga dinaranas na mga karamdaman. Yan po ang ating idadalangin sa Ama. Tumayo kayo at tayo mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Ibig mo na kami po ay makarating sa uri ng pagsunod na gusto mo. Salamat po sa mga aral mong ito. Ipinakikita mo sa amin, hindi sapat na kami nakamarunong sa pagsunod. Kailangan po'y una, malaman namin ang aming nasusunod ay utos mo. Kaya dapat sa mga anak mo'y nagsusuri, nagbabasa, inaalam kung ano talagang kalooban mo. Pag natyak na namin ito iyang kalooban, susundin namin ito. Iyon ang kahayagan na kami tunay na kumikilala sa iyo. Yun ang tunay na kahayagan na kami tunay na umiibig sa iyo. Pagka kami sumusunod sa iyo, Ama. Aman Diyos, inaanyayahan ka namin na sana bigyan mo kami't likhaan ng pusong masunurin. Napakagulo na ng panahon na aming inabot. Napakasama na ng lahi na aming inabot. Kaya nga aming pakiusap. Dagdagan mo kami ng pag-ibig sa iyo. Dagdagan mo kami ng paninindigan, ng pagmamahal. Ibigin namin ang pagsunod kahit na kami mahirapan, kahit malagay pa kami sa panganib, di bali na Ama. Basta nga mahalaga, ikaw ang aming sinusunod. Inihiling namin, basbasan mo po kami. Tulungan ng iba pa naming mga kasama na nandoon pa sa institusyon. Makita nila sana ang tama na paraan ng paglilingkod sa iyo. Iwanan nilang pagsunod sa mga utos ng mga tao. Sundin naming sama-sama ang nakalulugod sa iyo. Umaasa kami, dinidig mo ng aming pakiusap. Salamat sa mga aral na ito. Sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoon na Yahushua, na aming tagapagligtas. Amen. Purihin si Yahuwah sa Espiritu Banal. Ihayag ang kanyang kabutihan sa pangalan ni Yahushua. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah
at ang pagkikipisan ng Espiritu Santo, sinawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. May mga tagubilin tayo, mga kapatid. You can give your donations at www.ofirpa.com and offerings at churchofyahushua.org. Please join us every Thursday from 9 p.m. Eastern Time, 6 p.m. sa Pacific Time for our Bible study program called 1001 Berean Questions. Growing Up Yahushua can be viewed via YouTube and Facebook. Let us also read 1 Timothy chapter 2 verses 1 down to 2. It says, "First of all, then I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct." Umaasa kami ng lahat ng ito'y maliwanag po sa ating lahat hanggang diyan at tayo po ay natatapos na sa ating pagsamba. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkat na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin pangalawin ang iglesia. Ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandal.